Ang araw ay nagsisimula nang mabagal sa Baryo Amihan, isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang bawat simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga kwento. Sa isang bahay na may malabughaw na pintuan, si Hiraya, na mas kilala bilang Hira, ay nakaupo sa kanyang easel. Ang mga daliri niyang nababalutan ng pintura ay nagpipinta ng isang tanawin ng dagat, ngunit ang kanyang isipan ay malayo. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib nitong mga nakaraang linggo, isang pangamba na hindi niya maipaliwanag. Si Alon, ang kanyang asawa, ay abala sa kanyang pagiging arkitekto. Madalas na nawawala sa mga proyekto sa lungsod. Si Sinag, ang kanilang 5 taong gulang na anak, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mundo. Ngunit kahit ang walang sawang ngiti ni Sinag ay hindi lubos na makapagpawi sa lumalaking pagdududa ni Hira. May mga hindi maipaliwanag na pagbabago sa kilos ni Alon. Mga tawag na hindi niya sinasagot sa harap niya. Mga pagbabalik na laging pagod at tahimik. At ang distansyang tila lumalaki sa pagitan nila. Habang patuloy niyang hinahalo ang mga kulay sa kanyang paleta, isang maliit na yapak ang narinig niya papalapit. Si Sinag ay tumatakbo papasok sa kanyang studio. Ang mga matay nagniningning. Hawak-hawak ang isang piraso ng papel na puno ng makukulay na marka. "Nanay, nanay, tingnan mo." Masiglang sabi ni Sinag, iniabot ang kanyang obra maestra. Napangiti si Hira, tinanggap ang papel. Ngunit nang masurin niya ang guhit, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Napalitan ng pagtataka at isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang likod. Sa gitna ng papel, may iginuhit si Sinag na isang lalaki, ang kanyang tatay, na may yakap ng isang babae. Ang babaeng iyon ay may malalaking pulang labi at ang paghalik na iyon ay malinaw na malinaw sa kanyang paningin. "Sino ang gumuhit niyan, anak?" tanong ni Hira. Sinusubukang panatilihing mahinahon ang kanyang tinig. "Si tatay at yung bagong kaibigan ni nanay sa school." Sagot ni Sinag, malinis at walang bahid ng kahit anong pagkukunwari. "Yung laging may pulang bibig. Yung laging may pulang bibig." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Hira. Naalala niya si Gingan Rosal, ang guro ni Sinag, sa paaralan ng tala. Madalas itong nakangiti at laging meron itong makapal na lipstick na kulay pula. Paano nalaman ni Sinag ang tungkol dito? At bakit ang kanyang ama ang kasama nito sa larawan? Sinabi ni Sinag na kaibigan ni nanay sa school. Ngunit hindi ba't ang guro ay hindi itinuturing na kaibigan ng magulang? Pinilit ni Hira ng ngumiti. Isang pilit na kilos na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ah, si Teacher Diwa pala, anak. Magaling siyang magturo, ano?" "Opo, mabait siya. Binigyan niya ako ng sticker kahapon." Masiglang sagot ni Sinag bago muling tumakbo palabas ng studio. Tila nawala na ang interes sa kanyang drawing at sa pagtatanong ng kanyang ina. Naiwan si Hira na hawak ang drawing. Ang mga mata ay nakatitig sa imahe ng kanyang asawa at sa babaeng may pulang labi. Hindi niya mapigilan ang pag-alala sa mga nakaraang linggo. Ang mga detalyeng dati iyo'y tila walang kabuluhan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga pagkaantala ni Alon sa pag-uwi, ang mga puyat nito dahil sa trabaho, ang biglaang pagiging malihim nito sa kanyang telepono. Dati, ipinagwalang bahala niya ang mga ito. Tinanggap ang paliwanag ni Alon na pagod lamang ito sa trabaho. Ngunit ngayon, ang imahe sa papel ni Sinag ay nagbigay ng malinaw na pangitain sa kanyang isipan. Sinubukan niyang itaboy ang masasamang pag-iisip. Baka nagkataon lamang. Baka naglalaro lamang ang imahinasyon ni Sinag na naiimpluwensyahan ng mga nakikita niya sa paligid. Ngunit ang pula, ang kulay ng lipstick na yon ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Isang pulang bandila na sumisigaw ng babala. Nang makita niyang abala si Alon sa kanyang laptop sa silid-aralan, nagpasya siyang lapitan ito. Tumayo siya sa tabi nito, hinaplos ang balikat nito. "Mahal, pagod ka na ba?" Bumaling si Alon. Pilit nang ngumiti. "Medyo,
Mahal, maraming kailangang tapusin. Lumayo ito bahagya. Tila nag-iwas ng tingin. Naramdaman ni Hira ang pag-iwas na yon. Hindi ito ang Alon na nakilala at minahal niya. Ang init na dati nararamdaman niya kapag magkalapit sila ay napalitan ng isang malamig na distansya. Hira, sabi ni Alon, ang tinig ay may bahid ng pagmamadali. Pupunta muna ako sa garahe. May kailangan lang akong ayusin sa sasakyan. Tumayo ito at lumabas. Naiwan si Hira na nakatitig sa pintuan ng silid-aralan. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat sandali. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Sinag para ayusin ang mga gamit nito, napansin niya ang isang bagay na nakalubog sa ilalim ng kama ng kanyang anak. Yumuko siya at kinuha ito. Isang maliit na piraso ng tela, marahil ay panyo, na may bahid ng kulay pulang lipstick. Ang amoy nito ay pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Isang bagay na nakapagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Hindi na niya napigilan. Ang pagdududa ay naging isang malaking takot. Ang imahe sa drawing ni Sinag, ang lipstick ni Gong Rosal, at ngayon itong maliit na piraso ng tela. Lahat ng ito ay tila nagsasama-sama upang bumuo ng isang masakit na katotohanan. Nakatingin sa piraso ng tela, ang mga salitang "yung laging may pulang bibig" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas kaysa dati. Cliffhanger. Nang kanyang masuri ang piraso ng tela, napansin ni Hira ang isang maliit na burda sa gilid nito. Ang inisyal na DR. Ang piraso ng telang may burdang DR ay tila isang munting tinik na nanatili sa dibdib ni Hira. Hindi niya ito maitapon, hindi niya ito mabura sa kanyang isipan. Ang bawat paghawak niya dito ay nagpapaalala sa kanya ng hindi maipaliwanag na kilos ni Alon at ng imahe ni Gengardo Rosal, ang guro ni Sinag na may laging nakapulang labi. Hinigpitan niya ang hawak, ang mga kuko ay halos tumagos sa kanyang palad. Ang dati niyang kasiyahan sa pagpipinta ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Sa kanyang pagbabalik sa kusina, kung saan si Alon ay tila abala sa paglilinis ng mga plato kahit na wala namang ganoong karaming pinagkainan, napansin ni Hira ang pagbabago sa kilos nito. Mas maingat ito sa bawat kilos, mas tahimik at ang mga mata nito ay madalas na umiiwas sa kanya. Tila isang multo ang sumusunod sa kanila. Isang anino na nagmumula sa kulay pula. Maya-maya, nang bumalik si Alon sa kanilang silid-aralan para sa kanyang mga papeles, hindi napigilan ni Hira ang sarili. Pumunta siya sa kwarto nila, naghahanap sa bag ni Alon na nakatabi sa aparador. Nang hindi mahanap ang anumang kahina-hinala sa kanyang wallet o pitaka, nagpa siya siyang tingnan ang kanyang mga bagahe sa sasakyan. Sa imbakan sa likod, sa ilalim ng ilang lumang mga unan, ay natagpuan niya ang isang maliit na kahon. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang ilang mga bagay na tila walang kinalaman sa isa't isa. Isang maliit na larawan niya at ni Alon noong kanilang kasal, isang lumang tiket papunta sa isang art exhibit na pinuntahan nila noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pag-iibigan. At sa ilalim ng mga iyon, isang maliit na lipstick. Ang lipstick ay may kulay na eksaktong kapareho ng lipstick na nakita niya kay Gengardo Rosal at ang kulay na nakita niya sa drawing ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Napalunok siya. Ang kanyang lalamunan ay tila nanuyo. Hindi ito lipstick na binibili ni Hira. Alam niya ang kanyang mga paboritong kulay at hindi kasama dito ang ganito ka-bold na pula. Ito ang lipstick na tila palaging suot ni Geng Rosal. Bakit ito nasa bag ni Alon? At bakit niya ito itinatago? Napaisip siya sa mga salita ni Sinag. Si tatay at yung bagong kaibigan ni nanay sa school, yung laging may pulang bibig. Ang pagkakaibigan ni nanay sa school? Hindi kaya ang ibig sabihin ni Sinag ay si Geng Rosal ang tinutukoy nito at si Alon ang kasama niya sa larawan? Ang lipstick na ito ang naging patunay.
Ang alaala ng isang pag-uusap nila ni Alon, ilang linggo na ang nakalipas ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Nang mga panahong iyon, nagtatanong siya kung bakit tila malayo si Alon at ang sagot nito ay laging pagod lamang sa trabaho. Ngunit ngayon, ang mga simpleng sagot na yon ay tila bumabalot sa kanya na parang isang kumot ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang ibinabalik niya ang mga gamit sa kahon at saka ito, itinago muli sa sasakyan. Bumalik siya sa kanyang studio, ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at paghihinala. Ang liwanag ng araw na dumadaloy sa bintana ay tila hindi na nagdadala ng init, kundi isang malamig na liwanag na nagbibigay diin sa kanyang kalungkutan. Pinilit niyang iguhit ang sarili niyang damdamin. Ang mga linya ng kanyang lapis ay nagiging matatalim at puno ng pagkabahala. Ngunit kahit ang kanyang mga brushstrokes ay tila nababahiran na ng anino ng pulang lipstick. Sa pagtatapos ng araw, nang bumalik si Alon sa silid-aralan, mas pinili ni Hira na manatili sa kanyang studio. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng pangamba. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang lumapit sa paaralan ng tala, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng kasagutan. Kailangan niyang makilala ng personal ang babaeng may pulang bibig na tila nagnakaw ng kanyang kapayapaan. Cliffhanger. Habang nakaupo si Hira sa dilim ng kanyang studio, napansin niya ang pangalan sa Dan H-ba ng kanyang telepono na minarkahan ng paaralan ng tala. Nakatala doon ang numero ni Ginang Esaldiwa Rosal. Ang pagpipindot niya sa numero ay kasabay ng pagtibok ng kanyang puso. Ang tawag na yon ay tila isang pagpindot sa isang nakatagong button. Nagbukas ng isang bagong antas ng pag-aalala sa puso ni Hira. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman pagkatapos ng pag-uusap na yon. Pagkadismaya, galit, o marahil ay panlulumo. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na siya maaaring manatili sa paghihintay. Kailangan niyang makita ang mukha ng babaeng may pulang bibig, ang babaeng tila gumagambala sa kanyang mundo. Kinabukasan, sa ilalim ng maningning ngunit malamig na araw, nagpasya si Hira na dalawin ang paaralan ng tala, hindi bilang isang nag-aalalang ina na nagtatanong tungkol sa pag-aaral ng anak, kundi bilang isang detective na naghahanap ng katotohanan. Ang kanyang puso ay tila drum na tumutugtog ng isang mabagal at mabigat na ritmo habang papalapit siya sa gusali ng paaralan. Ang mga bata na naglalaro sa bakuran ay tila mga maliliit na paru-paro, ngunit ang kanilang mga masisiglang sigaw ay hindi sapat upang makapagpawi ng kanyang pinaghalong kaba at determinasyon. Pumasok siya sa main building. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang babaeng nakatayo malapit sa bulletin board. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa kanya. Ang buhok nito ay nakapusod at ang damit nito ay simple ngunit elegante. Nang lumingon ang babae, nakumpirma ni Hira ang kanyang hinala. Ito nga si Gangardiwa Rosal, ang guro ni Sinag, at gaya ng naaalala ni Hira, ang kanyang mga labi ay nababalutan ng makapal at matingkad na pulang lipstick. Magandang umaga po, bati ni Hira. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Ako po si Hiraya Liwanag, ang ina ni Sinag Makabayan. Bumaling si Gangola Rosal at ang kanyang nangiti ay kaagad na naging matamis at malugod. Ngunit sa likod ng matamis ng ngiting iyon, tila mayroong ibang ekspresyon na mabilis na naglaho. Isang bagay na mahirap basahin, ngunit naramdaman ni Hira. Gong Liwanag, isang karangalan po na makilala kayo. Si Sinag po ay napakabait na bata, napakatalino. Habang nag-uusap sila, si Hira ay hindi mapigilang magmasid. Pinuri ni Gamungay Rosal ang mga gawa ni Sinag, ang kanyang kasipagan sa pag-aaral, ang kanyang pagiging malikhain. Ngunit habang nagsasalita, ang mga mata ni Geng Rosal ay tila lumilipad patungo sa mga bintana ng silid-aralan.
na para bang may hinahanap o iniisip. Malapit na po ang aming parent-teacher conference ngayong linggo. Sabi ni Geng Rosal, ang tinig ay malumanay. Doon po natin mas pag-uusapan ang progreso ni Sinag at kung mayroon po kayong mga katanungan o concerns. Sumang-ayon si Hira, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar na. Sa pagitan ng mga pangungusap ni Geng Rosal, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng mesa nito, malapit sa isang makulay na kahon ng krayon. Ito ay isang maliit na thimble at doon tila may nakatagong bagay. Ano po iyon? Tanong ni Hira. Itinuturo ang mesa. Nagulat si Geng Rosal ng bahagya, ngunit mabilis itong nakabawi. Ito po. Isang maliit na souvenir lamang po mula sa isang kaibigan. Nagmamadali itong inilipat ang thimble sa loob ng isang maliit na drawer. Ang galaw ay tila nagmamadali at nag-aalangan. Souvenir mula sa isang kaibigan. Ngunit ang bilis ng reaksyon ni Geng Rosal, ang pagtatago nito sa drawer ay nagbigay lamang ng mas malalim na hinala kay Hira. Ano ang laman ng thimble na yon? At sino ang kaibigan na yon? Maaari kayang ito rin ang unang piraso ng tela na natagpuan niya? Habang nagpapaalam sila, naglakad si Hira palabas ng paaralan. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin maalis sa direksyon ng silid-aralan ni Geng Rosal. Ang pagiging mahinahon at magalang nito ay tila isang maskara na nagtatago ng isang bagay na mas malalim at mas nakakabahala. Ang bawat ngiti nito ay tila may kasamang nakatagong mensahe at ang bawat salita ay tila may dalawang kahulugan. Nang makarating siya sa labas, sa kanyang kotse, naramdaman niyang kailangan niyang muling masuri ang piraso ng tela na may burdang DR na natagpuan niya sa kwarto ni Sinag. Bumalik siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang artist. Sinuri ang tela, ang pagkakaburda, ang tibay nito. Pagkatapos, kinuha niya ang lipstick na nakita niya sa sasakyan ni Alon. Inihambing niya ang kulay nito sa lipstick na nakikita niya sa mga labi ni Geng Rosal. Magkapareho sila. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang ebidensya na nagtutulak sa kanya patungo sa isang hindi pa niya gustong harapin na katotohanan. Ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng lubos, ay tila may lihim na relasyon sa guro ng kanilang anak. At ang guro na ito, si Geng Rosal, ay tila may itinatago pa. Cliffhanger. Habang papalayo na ang kanyang sasakyan mula sa paaralan ng tala, napatingin si Hira sa rearview mirror at nakita niyang nakatayo si Geng Rosal sa labas ng paaralan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayo na sasakyan ni Hira at sa kanyang mga labi ay mayroon pa ring mapangahas na pulang lipstick. Sa loob ng kanyang garahe, kung saan ang amoy ng langis at lumang bakal ang bumabalot sa kanya, nararamdaman ni Alon ang bigat ng bawat sandali. Tila ang bawat tunog ng paligid, ang paggaspas ng dahon sa hangin, ang malayong huni ng mga ibon, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kasalanan. Ang pag-uusap nila ni Hira kanina, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat iyon ay parang mga sugat na lalong lumalalim. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na metal ng kanyang kotse, pumipikit ng mariin. Ang imahe ni Hira, ang kanyang pagtitiwala na unti-unti niyang sinisira, ang kanyang nagtatanong na mga mata na hindi niya kayang salubungin ay nanatili sa kanyang isipan. Ang kanyang anak na si Sinag, ang kanyang inosenteng mukha, ang kanyang mga iginuhit na nagbubunyag ng mga bagay na dapat sana ay hindi niya nalalaman. Ang mga yon ang nagpapasakit lalo sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nakita ang mga hindi nasagot na tawag mula kay Hira. Pinatay niya ito. Hindi niya alam kung paano haharapin si Hira ngayon. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili? Ang katotohanan ay masyadong masakit, masyadong mapanira. Ang kanyang relasyon kay Diwa ay isang pagkakamali. Isang sandaling kahinaan na nauwi sa mas malaking problema. Maya-maya,
Isang mensahe ang dumating mula kay Diwa. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Tandaan mo ang napagkasunduan natin. Napabuntong hininga si Alon. Si Diwa, ang babaeng ito na tila nanggugulo sa kanyang buhay. Nagsimula ang lahat sa isang malalim na pagkakaintindihan, isang paghahanap ng aliw sa gitna ng kanyang personal na paghihirap. Ngunit nauwi ito sa isang bagay na mas komplikado at mas mapanganib. Dati, si Diwa ay tila isang kanlungan. Ngunit ngayon, ito na ang nagiging sanhi ng kanyang pinakamalaking takot. Sinubukan niyang itaboy ang mga alaalang yon. Ngunit tila bumabalik ang mga ito na parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Naalala niya ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Diwa sa isang parent-teacher meeting. Ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagiging maalalahanin, ang paraan ng pakikinig nito sa kanya nang walang panghuhusga. Noong panahong iyon, nakakaramdam siya ng pagkalayo kay Hira, isang uri ng kawalan ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Si Diwa ang naging kakampi niya. Ngunit ang mga sandaling iyon ay napakabilis na nagbago. Napatingin siya sa isang maliit na kahon na nakatabi sa tabi ng mga gamit sa sasakyan. Alam niyang naroon ang lipstick na binigay niya kay Hira, ngunit hindi yun ang iniisip niya ngayon. Ang nasa isipan niya ay ang lipstick na may kulay pula, ang kulay na nagbibigay ng marka sa bawat pagtatago niya ng katotohanan. Mayroon siyang isang lipstick na nakatago para lamang sa isang partikular na okasyon, isang regalo na tila pinagsisisihan na niya ngayon. Pinilit niyang alalahanin ang eksaktong sandali na nagdesisyon siyang itago ang mga bagay na ito. Nang makita niya ang drawing ni Sinag, ang kanyang puso ay bumagsak. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan, ngunit ang takot na mawala si Hira, ang takot na masira ang kanilang pamilya, ay mas malakas kaysa sa kanyang kagustuhang maging tapat. Sa isang iglap, nagpasya siya. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang harapin si Diwa, hindi upang ipagpatuloy ang kanilang lihim, kundi upang wakasan na ito. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono, nag-scroll sa kanyang contacts, at naghahanap ng pangalan ni Diwa. Sa pagitan ng pag-aalangan at ng determinasyon, pinindot niya ang call. Diwa, sabi niya nang sumagot ito. Ang tinig ay seryoso. Hindi na natin ito magagawa. Kailangan nating tapusin to. Natahimik sa kabilang linya, tila nagulat si Diwa. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang tawa nito. Tapusin? Alon, hindi ganyan kadali yan. May mga bagay na nasimulan na natin. Hindi ko na kaya, mariing sabi ni Alon. Nagkamali ako, Diwa. Sobra. Kailangan kong bumalik sa pamilya ko. Bumalik? Muling natawa si Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong lamig ang tawa. Akala mo ba ganun kadali? Na kapag nagsabi kang tama na, lahat ay mawawala? Hindi, Alon. Masaya ako sa nangyayari. At ikaw, hindi mo pwedeng iwanan ako ngayon. Nabalot ng takot si Alon. Ang tinig ni Diwa ay nagbabago. Nagiging mas matigas, mas mapanganib. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Diwa. Ang tinig ay halos bumubulong na, ngunit punong-puno ng banta. Ay kailangan mong mag-ingat. Lalo na kung ayaw mong malaman ni Hira ang lahat ng detalye. At lalo na kung ayaw mong mapahamak ang iyong munting Sinag. Napakagatlabi si Alon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanilang maliit na lihim ay nagiging isang malaking halimaw na tila handang lumamon sa kanilang lahat. Cliffhanger. Habang nag-uusap sila, nagulat si Alon nang biglang may pumasok na imahe sa kanyang isipan. Ang imahe ng isang maliit na larawan na nakita niya sa dashboard ng kanyang sasakyan noon. Isang larawan na hindi niya alam kung kanino. Ngunit may nakalagay na mga letra sa likod. Nakalimutan na niya ito hanggang ngayon. Ngunit ngayon, tila ito ang tanging pag-asa niya.
Ang lamig ng gabing iyon ay tila bumabalot hindi lamang sa Baryo Amihan, kundi pati na rin sa puso ni Hira. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa paaralan ng tala, mas naging malinaw ang lahat sa kanya, ngunit kasabay nito ang mas matinding sakit. Ang lipstick, ang thimble na tinatago ni Diwa, ang mga salita ni Sinag, at ang pag-iwas ni Alon. Lahat ng ito ay tila nagbubuo ng isang nakakatakot na larawan. Habang nakaupo si Alon sa kanyang study table, abala sa mga papeles, si Hira ay tahimik na pumasok sa kwarto. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati, puno ng mga hindi nasasabing salita. Dala niya ang piraso ng telang may burda at ang lipstick na natagpuan niya sa sasakyan. Hindi na niya kayang manahimik. Kailangan na niyang malaman ang lahat. Dahan-dahan niyang nilapitan si Alon. Ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa sahig. Inilapag niya ang dalawang bagay sa ibabaw ng mga papeles ni Alon. Ang pagkislap ng lipstick sa ilalim ng maliwanag na ilaw ay tila isang nakakasilaw na ebidensya. Alon, simula niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may determination. Kailangan nating mag-usap. Napatingin si Alon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla nang makita ang mga bagay na hawak ni Hira. Ang kanyang mukha ay agad na namutla at ang kanyang mga labi ay tila nanigas. Sinubukan niyang itago ang kanyang reaksyon, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Hira ang takot at pagkakasala sa kanyang mga mata. Ano yan, Hira? Tanong ni Alon. Ang tinig ay tila may panginginig. Sinubukan niyang kunin ang mga iyon, ngunit mabilis na inilayo ni Hira ang kanyang mga kamay. "Huwag mo nang itanggi, Alon," sabi ni Hira. Ang kanyang tinig ay lumalakas na, puno ng sakit at pagkadismaya. Nakita ko ang drawing ni Sinag. Narinig ko ang sinabi niya tungkol sa guro na may pulang bibig. At ito, itinaas niya ang lipstick. Ito ba ang lipstick na binigay mo sa kanya? Sinubukan ni Alon na magpaliwanag. Hira, hindi ganyan yan. Nagkakamali ka ng iniisip. May iba lang na naglagay niyan doon. Nagkakamali ako? Tumawa si Hira, isang tawang puno ng pait. Alon, nakita ko si Gengard Rosal sa paaralan. Pareho ang kulay ng lipstick niya sa kulay na ito. At ang piraso ng telang ito, sabi niya, hawak ang tela. May bordang DR. Paano mo ipapaliwanag? Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Hira ay puno ng tanong at sakit, habang ang mga mata ni Alon ay puno ng pag-aalangan at pagkakasala. Sinabi sa akin ni Sinag na ang tatay niya ang kasama niya sa drawing kasama ang guro. Patuloy ni Hira, ang boses niya ay nanginginig na. At ikaw lang ang tatay niya. Alon, sino ba talaga ang babaeng iyon? At bakit mo ito itinatago sa akin? Natahimik si Elon. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila pinatungan ng napakabigat na pasanin. Alam niyang hindi na niya kayang itanggi pa. Ang mga kasinungalingan ay nasira na ng katotohanan at ang pagtatago ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Hira, simula niya, ang kanyang tinig ay mahina at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sobra. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Hira, ngunit hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang sasabihin ni Elon. May nangyari nga sa amin ni Jing Rosal. Pag-amin ni Alon, ang kanyang tinig ay halos pabulong na. Nagkaroon kami ng relasyon. Nagsimula lang yon dahil sa... Nag-alinlangan siya. Tila naghahanap ng tamang salita. Sa pagkalayo ko sa iyo noon, pakiramdam ko kasi noon, hindi na tayo nagkakaintindihan. Ang pag-amin na yon ay parang isang malakas na hampas sa dibdib ni Hira. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang mundo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang kanyang asawa, ay nagtaksil sa kanya. At ang babaeng iyon ay ang guro ng kanilang anak. Ang sakit ay tila dumoble. Nagkaintindihan?
ulit ni Hira. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Alon, ang nag-iisa kong inaalala ay ang ating pamilya, ang ating anak, at ang taong pinagkatiwalaan ko ay siya pang maglalagay sa atin sa ganitong sitwasyon. Sinubukan ni Alon na hawakan ang kamay ni Hira, ngunit iniwasan ito ni Hira. Naramdaman ni Hira ang sakit na dumadaloy sa kanyang ugat, isang lamig na tila kumalat sa buong katawan niya. Ang mga salitang yon, nagkaroon kami ng relasyon, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang patak ng asido na nagdurugo sa kanyang puso. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagkadismaya. Nagkaintindihan? Ulit ni Hira. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabadyang galit. Alon, ang nag-iisa kong inaalala ay ang ating pamilya, ang ating anak. Paano mo nagawa ito sa aming dalawa? Sa akin, sa ating anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito pinayagan niyang tumulo. Nais niyang manatiling matatag kahit sa harap ng katotohanan ito. Sinubukan kong itigil ito, Hira, sabi ni Alon. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Nagsisisi ako. Totoo yan. Ang makita ang drawing ni Sinag. Iyon ang nagpatakot sa akin. Iyon ang nagpakita sa akin kung gaano kalaki ang aking pagkakamali. Ngunit ang mga salitang iyon, ang mga pangakong yon, ay tila walang bigat sa pandinig ni Hira. Ang kanyang pagtitiwala kay Alon ay nawasak na. Ang lalaki na kanyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ay hindi lamang nagtaksil sa kanya, kundi nagpabaya rin sa kanilang pamilya. Ang guro na dapat sana ay bantay ng kabutihan ng kanyang anak, ay naging kasangkapan sa pagkasira ng kanilang tahanan. Sinubukan mo? Sabi ni Hira, isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hanggang kailan mo pa ito susubukan, Alon? Hanggang kailan mo pa itatago ang katotohanan? Nang makita ko ang lipstick na ito, nang makita ko ang drawing ni Sinag, alam ko na. Ang tanging hindi ko lang alam ay kung gaano kalalim ang iyong kasinungalingan. Tinitigan niya si Alon. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ngunit sa kaibuturan nito ay mayroong napakalalim na kalungkutan. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang ama ng aking anak, ay hindi lamang nagtaksil sa akin, kundi nagtago rin ng kasinungalingan na may kasamang babaeng tila nagnanais sirain ang aming pamilya. Paano ko pa mapagkakatiwalaan ang isang tao na ganito? Hindi makasagot si Alon. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Hira, isang sakit na siya mismo ang gumawa. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali, ang bigat ng mga kasinungalingan na kanyang ibinangon, ang kanyang pagtatago, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagmamaliit sa mga hinala ni Hira. Lahat ng yun ay bumalik sa kanya ngayon, hindi bilang isang paraan ng pagprotekta, kundi bilang isang patunay ng kanyang kahinaan. Tinalikuran ni Hira si Alon. Ang kanyang mga balikat ay nanlulumo. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili. Alam niya na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan at higit sa lahat, kailangan niyang protektahan si Sinag. Ang mga huling salita niya ay mahina, ngunit puno ng determasyon. Kailangan kong malaman ang lahat, Alon, ang buong katotohanan. Kung hindi, hindi ako makakahanap ng kapayapaan. Lumabas siya ng silid-aralan. Iniwan si Alon na nakatulala sa mga papeles. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang mga hinala ni Hira ay napatunayan na, ngunit ang sakit na dala ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa kanyang inakala. Cliffhanger. Nang makalabas si Hira sa silid-aralan, nakita niya sa hallway ang isang pamilyar na bagay na nakalagay sa maliit na mesa. Isang manipis na thimble na tila naghihintay na matagpuan.
Ang pag-amin ni Alon ay isang malaking sugat, ngunit ang thimble na nakita ni Hira sa kanilang hallway ay isang hiwaga. Alam niyang hindi iyon sa kanila. Ang tanging lugar na nakita niya ng ganoong bagay ay sa mesa ni Geng Rosal. Paano ito napunta sa bahay nila? Ang pag-amin ni Alon ay tila hindi kumpleto. Oo, umamin siya sa relasyon, ngunit ipininta niya ito bilang isang pagkakamali na dulot ng kahinaan. Ngunit ang pakiramdam ni Hira ay iba. Mayroon pang mas malalim na dahilan, isang bagay na hindi sinasabi ni Alon, o marahil isang bagay na hindi rin niya alam. Kinabukasan, bumalik si Hira sa paaralan ng tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta bilang isang asawang nagagalit o isang inang nag-aalala. Nagdala siya ng isang nasangiti, isang handog na tulong. Nagboluntaryo siyang tumulong sa pag-aayos ng silid-aralan para sa darating na school event. Ito ang tanging paraan para makalapit siya, para makapag-obserba, para makahanap ng mga kasagutan na hindi maibigay ni Alon. Malugod siyang tinanggap ni Diwa. Ang ngiti nito ay kasing pula at kasing ganda ng lipstick sa labi nito. Nakugong ko, liwanag, napakabuting niyo naman po. Tamang-tama, kailangan ko talaga ng tulong sa pag-aayos ng mga art materials. Habang nag-aayos si Hira ng mga papel at krayola, pinanatili niyang bukas ang kanyang mga tainga. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid sa bawat kilos ni Diwa. Pagkalipas ng ilang sandali, isang ina ang dumating, tila may problema. Nag-usap sila ni Diwa sa may pintuan, sapat na malapit para marinig ni Hira ang kanilang pinag-uusapan. Pasensya na po, Ma'am Diwa. Medyo stressed lang po talaga ako. Sabi ng ina, ang boses ay pagod. Simula noong maghiwalay kami ng asawa ko, parang hindi ko na alam ang gagawin. Ang sagot ni Diwa ay puno ng pag-unawa at simpatiya, ngunit may kakaibang tono sa likod nito. Naiintindihan ko po kayo. Mahirap po talaga mag-isa. Sa katunayan, marami akong nakakausap na mga magulang dito, lalo na ang mga ama na mag-isang nagpapalaki sa kanilang mga anak. Sila talaga ang nangangailangan ng karagdagang atensyon at suporta. Lalo na ang mga ama. Ang mga salitang yon ay tumimo sa isipan ni Hira. Hindi ba't yun din ang dahilan ni Alon? Ang pakiramdam na mag-isa at hindi naiintindihan. Tila may pattern. Tila may sistema si Diwa sa paglapit sa mga magulang na may pinagdadaanan. Ilang minuto pa, lumabas si Diwa kasama ang ina para ihatid ito sa gate. Naiwan si Hira sa silid-aralan at ang pagkakataon ay dumating. Sa ibabaw ng mesa ni Diwa, sa tabi ng isang tumpok ng mga test papers ay may isang itim na notebook na bahagyang nakabukas. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang lumapit, nagkukunwaring nagpupunas ng alikabok sa mesa. Sumulyap siya sa nakabukas na pahina. Ito ay isang listahan ng mga pangalan ng magulang at sa tabi ng bawat pangalan ay may mga sulat kamay na tala. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na pangalan, Alon Makabayan. Sa tabi ng pangalan ng kanyang asawa, nakasulat ang mga salitang gumimbal sa kanya. Nagpapakita ng senyales ng emotional neglect mula sa asawa. Madaling makuha ang tiwala sa pamamagitan ng active listening. Progreso, mataas ang antas ng pagtitiwala. Handa nang ibahagi ang mas malalalim na problema. Hindi ito isang simpleng tala. Ito ay isang pagsusuri. Isang pag-aaral sa sikolohiya ng kanyang asawa. Ang relasyon nila ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Si Diwa ay hindi isang simpleng guro na nagkamali. Siya ay isang mangangisyo na pinag-aralan ang kanyang biktima. Si Ara Ilon ay hindi lamang nagtaksil. Siya ay minanipula. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya namalayang may nabitawan siyang isang maliit na kahon ng mga paper clips. Ang kalansing nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aralan. Sakto namang pumasok si Diwa.
Nakita nito ang nagkalat na paperclips at ang gulat sa mukha ni Hira na nakatayo malapit sa kanyang mesa. Ayos lang po kayo, Geng. Oh, liwanag? Tanong ni Diwa. Ang nangiti ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit na, puno ng pagdududa. Oo, nauutal na sagot ni Hira. Mabilis na yumuko para pulutin ang mga paperclips. Pasensya na, nadulas lang sa kamay ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit na yon, alam ni Hira na may naramdaman si Diwa. Alam niyang nagsisimula nang maghinala ang guro. Nagpaalam si Hira, sinabing kailangan na niyang umuwi. Habang naglalakad siya papalayo sa pasilyo ng paaralan ng tala, ang lahat ay nagbago. Cliffhanger. Ang panyo at ang lipstick ay hindi lamang mga palatandaan ng isang simpleng pagtataksil. Naintindihan na ni Hira ngayon. Ang mga ito ay mga tropeo. Mga tropeo ng isang babaeng tila may mas malalim at mas madilim na motibo kaysa sa simpleng pag-ibig lamang. Hindi ito laban para sa puso ni Alon. Ito ay isang laban para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, laban sa isang taong hindi niya lubos na kilala. Ang studio ni Hira, na dati niyang kanlungan at paraiso, ay naging isang malamig na kulungan. Ang mga canvas na nakatiwangwang, na dati puno ng mga pangako at pangarap, ngayon ay tila mga blangkong salamin na sumasalamin sa kanyang wasak na mundo. Ang bawat kulay sa kanyang paleta ay tila nawala ng buhay. Paano siya makakapagpinta ng magagandang tanawin kung ang sarili niyang tanawin ay gumuho na? Ang mga salita mula sa notebook ni Diwa ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Emotional neglect, madaling makuha ang tiwala. Progreso, mataas ang antas ng pagtitiwala. Ang kanilang relasyon ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang proyekto, isang kalkuladong plano. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ay napalitan ng isang mas malalim na takot. Ang takot na ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ay naging biktima ng isang mapanlinlang na laro. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Alon. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng paliwanag. Kailangan niya siyang sigawan, tanungin, kahit saktan man lang sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit habang tumutunog ang telepono, walang sumasagot. Bawat ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanyang pag-iisa. Iniredirect ito sa voicemail. Muli, mag-isa na naman siya sa kanyang mga iniisip. Kinabukasan, habang sinusundo niya si Sinag mula sa paaralan, pilit niyang pinanatili ang isang normal na ngiti sa kanyang mukha. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang bigat na kanyang dinadala. Ngunit ang mundo sa paligid niya ay tila kumikilos laban sa kanya. Isang kapwa-ina ang lumapit sa kanya na may ngiti sa labi. Geng Liwanag, kamusta na po? Bati nito. Alam niyo po, si Ma'am Diwa talaga, napakagaling. Hindi lang sa mga bata, pati sa aming mga magulang, laging may oras para makinig. Napakaswerte ni Sinag sa kanya. Ang mga salita ay tila inosente, ngunit para kay Hira, ito ay parang mga patalim. Ang pagkikinig na iyon, ang oras na iyon, iyon ang mga sandatang ginamit ni Diwa para sirain ang kanyang pamilya. Tumango na lamang si Hira, hindi makapagsalita. Nararamdamang tila lahat ng tao sa paligid niya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Diwa. Tila siya lang ang nakakakita sa tunay na kulay sa likod ng pulang lipstick. Pag-uwi nila sa bahay pagkatapos niyang patulugin si Sinag, muli niyang tiningnan ang drawing na nagsimula ng lahat. Ang simpleng guhit ng isang bata. Ang inosenteng paglalarawan ng isang halik. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay hindi na isang simpleng larawan. Ito ay isang babala. Isang mensahe mula sa kawalang malay ng kanyang anak. Isang mensaheng hindi niya agad naunawaan. Doon, sa katahimikan ng gabi, bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na niya napigilan. Umiyak siya, hindi lang dahil sa sakit ng pagtataksil,
kundi dahil sa pakiramdam ng kawalang magawa. Paano niya lalabanan ang isang anino? Paano niya poprotektahan ang kanyang pamilya mula sa isang taong kayang manipulahin ang lahat sa paligid niya? Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa laban na ito at natatalo na siya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang tunog ng mensahe. Cliffhanger. Mula sa isang hindi kilalang numero, may isang mensaheng dumating. Walang salita. Isang larawan lamang. Ang larawan ay malinaw. Si Alon at si Diwa, magkatabing nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang coffee shop. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit na tila may pinag-uusapang isang malalim na sikreto. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Hira. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang larawan na natanggap ni Hira ay hindi isang kasinungalingan. Sa isang madilim na sulok ng kapehan ng pag-asa, ang lugar na dati nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang asawa, naroon si Alon. Kaharap ang babaeng unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Ang hangin sa pagitan nila ni Diwa ay mabigat, puno ng tensyon, na kayang hiwain ng kutsilyo. Hindi ito isang romantikong tagpuan. Ito ay isang komprontasyon. Hindi mo dapat ginawa yon, Diwa, mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pinipigilang galit. Ang pag-amin niya kay Hira ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang pagsasama at alam niyang ang bawat kilos niya ngayon ay magpapasya sa kanilang kinabukasan. Ang pagpapadala ng mensahe kay Hira, ang pagpapakita sa kanya, sobra na yan. Ngumiti si Diwa, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang buhok, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng tasa ng kape. Sobra na, Alon, hindi pa ako nagsisimula. Akala mo ba papayag akong basta mo na lang akong iiwan pagkatapos ng lahat? Ang bawat salita ni Diwa ay tila lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Alon. Ang babaeng dati niyang nakita bilang isang maunawaing kaibigan ay nagiging isang halimaw sa kanyang paningin. Wala tayong lahat, Diwa, mariing sabi ni Alon. Isang pagkakamali ang nangyari, isang malaking pagkakamali na kailangan kong itama. Mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang pamilya ko. Pagmamahal, tumawa si Diwa, isang tawang mapakla at puno ng pangungutya. Kung mahal mo talaga siya, bakit ka lumapit sa akin? Bakit sa akin mo sinabi ang lahat ng sakit na nararamdaman mo? Dahil nakita ko kung sino ka talaga, Alon. Nakita ko ang kalungkutan mo, ang pangangailangan mo, at ako ang nagbigay sa iyo ng kailangan mo. Hindi, pagtanggi ni Alon, umiiling. Minanipula mo ako, ginamit mo ang kahinaan ko. Hindi kita minanipula, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay nagiging mas malamig. Binigyan lang kita ng pagpipilian at pinili mo ako, paulit-ulit. Kaya ngayon, hindi mo pwedeng basta na lang akong talikuran. Inilabas ni Diwa ang kanyang telepono at ipinakita kay Alon ang isang serye ng kanilang mga text messages, mga mensaheng puno ng mga hinaing ni Alon tungkol sa kanyang pagsasama kay Hira, mga salitang isinulat niya sa sandali ng kahinaan na ngayon ay tila mga ebidensya laban sa kanya. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Hira kapag nabasa niya ito? Kapag nalaman niyang hindi lang ito isang simpleng pagkakamali, kundi isang serye ng mga pagpili na ginawa mo? Naramdaman ni Alon ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang pagkakasala ay ginagamit na ngayong sandata laban sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo, Diwa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay desperado na. Ang gusto ko? Sumandal si Diwa sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang madilim na determinasyon. Gusto ko na iwan mo na siya. Gusto kong piliin mo ako dahil ako ang mas nakakakilala sa'yo.
Ako ang mas karapat-dapat. Hindi kailanman mangyayari yan, matigas na sabi ni Alon. Ang pagmamahal niya kay Hira, kahit na nabahira ng kasalanan, ay mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya para kay Diwa. Tumayo siya, handa nang umalis, handa nang harapin ang anumang ibabato sa kanya ni Diwa. Tapos na tayo, Diwa, kahit anong gawin mo. Nagulat si Alon nang bigla siyang hinawakan ni Diwa sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, halos masakit. Hindi pa tayo tapos, Alon. Sa galit at pagkadismaya, marahas na iwinaksi ni Alon ang kamay ni Diwa. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niya, sapat na malakas para mapatingin ang ilang tao sa loob ng coffee shop. Tinalikuran niya ito at naglakad papalayo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, cliffhanger. Habang papalabas siya ng pinto, lumingon siya pabalik para sa isang huling sulyap. Nakita niya si Diwa. Nakatayo pa rin, ngunit ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang kakaibang ngiti. At sa kamay nito, itinaas nito ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang gintong kwintas. Ang kwintas na iyon ang kwintas na ibinigay niya kay Hira noong kanilang anibersaryo na nawawala nitong mga nakaraang linggo. Paano ito napunta sa kamay ni Diwa? Ang bulwagan ng paaralan ng tala ay puno ng mga magulang. Ang kanilang mga boses ay lumilikha ng isang mahinang ugong ng pag-uusap at tawanan. Ito ang araw ng Parent-Teacher Conference, isang araw na dapat sana ay tungkol sa pag-unlad ng mga bata. Ngunit para kay Hira, ito ang araw ng paghuhukom, ang araw kung kailan ang lahat ng lihim ay kailangang mabunyag sa liwanag. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ng mahigpit ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang mga ebidensya, ang drawing ni Sinag, ang panyong may burdang DR, at ang larawan ni na Alon at Diwa na ipinadala sa kanya. Bawat isa ay isang piraso ng kanyang nasirang tiwala, isang testamento sa mga kasinungalingang bumalot sa kanyang pamilya. Ang takot ay nariyan pa rin, gumagapang sa kanyang likod, ngunit natatabunan na ito ng isang bagong damdamin, isang matatag na determinasyon. Hindi na siya ang Hirang nagtatago sa kanyang studio na umiiyak sa dilim. Ngayon, isa siyang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak at ang kanyang katotohanan. Si Alon ay wala pa. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, hindi na ito umuwi. Hindi alam ni Hira kung ito ba ay dahil sa hiya, takot, o pagsisisi. Ngunit sa puntong ito, hindi na mahalaga. Kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Nagsimula na ang programa. Ang principal ay nagbigay ng kanyang pambungad na pananalita. At pagkatapos, ang babaeng sentro ng lahat ng ito ay umakyat sa entablado. Si Gangaren Diwa Rosal, sa kanyang suot na puting bestida at sa kanyang signature na pulang lipstick, mukha siyang isang anghel. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng sinseridad habang binabati niya ang mga magulang. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng tiwala sa pagitan ng tahanan at paaralan, ang pangangailangan para sa bukas na komunikasyon at ang papel ng mga magulang sa paghubog ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Para sa ibang mga magulang, ang kanyang mga salita ay puno ng inspirasyon, ngunit para kay Hira, ang bawat salita ay isang kabalintunaan, isang matinding sampal sa mukha. Ang tiwala at bukas na komunikasyon na sinasabi niya ay ang mismong mga bagay na sinira niya. Ang ating mga anak, patuloy ni Diwa, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa buong bulwagan, ay mga salamin ng kung ano ang nakikita nila sa atin. Kung nakikita nila ang pagmamahal at katapatan, iyon ang kanilang dadalhin. Ngunit kung ang nakikita nila ay pagdududa at hidwaan, huminto siya, tila nagbibigay diin, at ang kanyang mga mata ay sandaling tumama sa direksyon ni Hira. Iyon din ang kanilang magiging refleksyon. Iyon na ang hudyat, iyon ang hamon.
Naramdaman ni Hira ang pag-init ng kanyang dugo. Hindi na siya makakapayag na manatili sa dilim, habang ang babaeng ito ay nagpapanggap na isang santo sa harap ng lahat. Habang naghahanda si Diwa na ipakilala ang susunod na bahagi ng programa, tumayo si Hira. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Maging si Diwa sa entablado ay natigilan. Ang nangiti ay bahagyang nawala sa kanyang mga labi. "Sandali lang po," sabi ni Hira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag habang humahakbang siya papalabas mula sa kanyang sulok at naglalakad patungo sa gitnang pasilyo. "Mayroon po akong gustong sabihin." Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino ang babaeng ito? Ano ang kanyang problema? Naglakad si Hira ng may bigat sa bawat hakbang, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Diwa Rosal. "Ako po si Hiraya Liwanag, ina ni Sinag Makabayan." Pagpapakilala niya, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon at umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Nakatayo sa entablado, sinubukan ni Diwa na bawiin ang kontrol. "Geng, Liwanag, meron po tayong open forum mamaya para sa mga katanungan. Siguro po ay maaari tayong maghintay." "Hindi," putol ni Hira. Ang kanyang boses ay matatag. "Ang sasabihin ko ay hindi isang tanong at hindi na ito makapaghihintay pa." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pagbubunyag na magbabago sa lahat. Ang mga mata ng lahat ng magulang ay nasa kanya. Naghihintay, nagtataka. Cliffhanger. Itinaas ni Hira ang kanyang kamay. Hawak ang unang ebidensya, ang drawing ng kanyang anak. "Nagsimula po ang lahat dito," sabi niya. Ang kanyang tinig ay basag ngunit puno ng kapangyarihan. "Sa isang simpleng guhit ng aking 5 taong gulang na anak, isang larawan ng kanyang ama na hinahalikan ng kanyang guro." Ang mga salita ni Hira ay bumagsak sa gitna ng bulwagan na parang isang malaking bato na lumikha ng malalakas na alon ng pagkabigla. Ang katahimikan ay nabasag ng mga bulong-bulungan, ng mga nagtatakang tingin, at ng mga hindi makapaniwalang paghinga. Ang lahat ng mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Hira na nakatayo sa gitna na may hawak na drawing, patungo kay Diwa na ang mukha sa entablado ay namumutla sa ilalim ng matingkad na ilaw. "Ito po ay isang kasinungalingan," sigaw ni Diwa. Ang kanyang boses ay naging matinis, nawala ang dating lambing. Sinubukan niyang ngumiti, isang pilit na pagtatangka na bawiin ang kanyang imahe. "Imahinasyon lang po iyan ng isang bata. Alam niyo naman po ang mga bata, malilikot ang isip." "Imahinasyon," ulit ni Hira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Dahan-dahan niyang inilabas ang pangalawang ebidensya, ang panyong may pulang mantsa ng lipstick at may bordang DR. "Kung imahinasyon lang ito, paano niyo po maipapaliwanag ito?" "Isang panyo na natagpuan ko sa gamit ng anak ko, na may marka ng lipstick na kapareho ng kulay na lagi niyong suot." Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Ilang mga ina ang napatingin sa labi ni Diwa. Kinukumpirma ang sinasabi ni Hira. Ang pagtatanggol ni Diwa ay nagsimulang gumuho. "Wala akong kinalaman dyan." Pagtanggi ni Diwa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng bahid ng pagkataranta. "Maaaring kahit kanino lang iyan." "Talaga po ba?" tanong ni Hira. "Kung ganoon, paano naman ito?" Itinaas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan, ang malinaw na larawan ni na Alon at Diwa sa coffee shop. "Ito po ba ay imahinasyon din? Ang asawa ko at kayo, nag-uusap ng palihim. Ito po ba ang bukas na komunikasyon na sinasabi niyo?" Sa puntong yon, ang bulwagan ay sumabog sa ingay. Ang mga magulang na dati humahanga kay Diwa
ay napalitan ng pagdududa at galit. Ang maskara ng perpektong guro ay tuluyan ng nabakbak, inilalantad ang kasinungalingan sa ilalim nito. Hindi, hindi totoo yan. O yan, frame up lang lahat ng ito. Sigaw ni Diwa. Ang kanyang boses ay basag na. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang boses ang narinig mula sa likuran ng bulwagan. Isang boses na puno ng pagsisisi at bigat. Totoo ang lahat ng yan. Lahat ay napalingon. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Alon. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mga mata ay namumuugto, ngunit ang kanyang tindig ay determinado. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkakasala. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na parang dagat na nahati sa dalawa. Nilampasan niya si Hira, hindi tumitingin dito, at umakyat sa entablado upang tumayo sa tabi ni Diwa. Hinarap niya ang lahat ng mga magulang, ang lahat ng mga matang mapanghusga. Ako po si Alon Makabayan. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Asawa ni Hiraya Liwanag at lahat ng sinabi niya ay totoo. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng kanyang lakas. Nagkaroon kami ng relasyon ni Gongay Rosal, isang pagkakamali na pinagsisisihan ko ng buong buhay ko. Nagkamali ako. Nagtaksil ako sa tiwala ng asawa ko, ng pamilya ko, ngunit ang kailangan niyong malaman. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Ay hindi ito isang simpleng pagkakamali. Minanipula niya ako. Ginamit niya ang mga kahinaan ko. Pinaniwala niya ako sa mga bagay na hindi totoo. Tumingin siya pabalik sa mga magulang. Ginawa niya sa akin ang marahil ay ginagawa niya rin sa iba sa inyo. Ginamit niya ang kanyang posisyon, ang kanyang impluwensya para sirain ang mga tahanan. Ang pag-amin ni Alon ay isang bombang sumabog sa buong bulwagan. Ngayon, ang galit ng mga magulang ay hindi na lang nakatuon kay Diwa, kundi pati na rin sa sistema na nagpahintulot sa ganitong mangyari. Hindi, sinungaling. Sigaw ni Diwa. Sinusubukang isalba ang kanyang sarili. Itinuro niya si Alon. Siya ang lumapit sa akin. Siya ang may gusto nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Si Hira, na nanatiling tahimik sa ibaba, ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Hindi para kay Diwa, kundi para sa kanyang asawa. Tumayo siya sa tabi ni Alon, hindi para ipagtanggol ito, kundi para harapin ang katotohanan kasama nito. Tumingin siya kay Alon, at sa unang pagkakataon, mula noong magsimula ang lahat ng ito, nakita niya hindi lang ang isang taksil, kundi isang taong naligaw, isang taong nasaktan, isang taong nagsisisi. Mahal kita, Hira, bulong ni Alon. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Cliffhanger, Twist 2. Bago pa man makasagot si Hira, biglang sumigaw si Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagkabaliw. Hindi mo siya mahal. Hindi mo alam ang lahat. Ang kwintas. Sigaw niya si Kinya, itinuturo ang leeg ni Hira. Itanong mo sa kanya kung saan niya nakuha ang kwintas na suot niya ngayon. Hindi niya yan binili para sa'yo. Para sa akin dapat yan. Ang lahat ay napatingin sa kwintas na suot ni Hira. Ang mismong kwente na kwentadan na nakita ni Alon sa kamay ni Diwa noong nakaraang gabi. Paano ito naibalik kay Hira nang hindi niya nalalaman? Ang huling piraso ng palaisipan ay naglantad ng isang mas nakakagimbal na katotohanan. Ang sigaw ni Diwa tungkol sa kwintas, ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang pagkabaliw at desperasyon ay naglantad ng kanyang tunay na kulay sa harap ng lahat. Ang mga gwardya ng paaralan, sa utos ng prinsipal na halatang nabigla at napahiya, ay mabilis na lumapit at inalalayan si Diwa palabas ng bulwagan habang patuloy itong sumisigaw ng mga walang saysay na akusasyon. Naiwan sa entablado sina Hira at Alon, napapalibutan ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa kaninang ingay. Ang mga magulang ay nakatitig sa kanila,
Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong awa, pag-usisa, at paghuhusga. Hinawakan ni Hira ang kwintas sa kanyang leeg. Ito nga ang nawawala niyang kwintas, ngunit hindi niya maalala kung paano ito bumalik sa kanya. Ang huling sigaw ni Diwa ay nag-iwan ng isang malamig na bakas sa kanyang isipan. Walang nagsalita. Dahan-dahang bumaba si Alon sa entablado. Sumunod si Hira. Naglakad sila papalabas ng bulwagan. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanila. Ngunit para sa kanila, tila sila lang ang tao sa mundo. Nang makalabas sila sa sariwang hangin ng hapon, doon lang sila huminga ng maluwag. Hindi sila nag-usap habang naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Ang mga salitang kailangang sabihin ay masyadong marami, masyadong mabigat para sa sandaling iyon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nagpatuloy. Si Hira ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga puno at bahay na kanilang nadadaanan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa malayo. Si Alon naman ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit halatang wala roon ang kanyang atensyon. Pagkalipas ng ilang minuto, si Hira ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, pagod, ngunit walang bahid ng galit. Paano bumalik sa akin ang kwintas? Huminga ng malalim si Alon. Kagabi, pagkatapos ng pag-uusap namin, nakita ko sa kanya. Kinuha ko. Habang natutulog ka, isinuot ko ulit sa'yo. Gusto kong kahit paano, maibalik ang isang bagay na kinuha niya sa atin. Tumango si Hira, nauunawaan ang kilos na yon. Kahit pa masakit, isang maliit na pagtatangka na itama ang isang malaking pagkakamali. Hira, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay basag. Alam kong walang sapat na salita para humingi ng tawad. Alam kong sinira ko ang lahat, pero gusto kong malaman mo, hindi ko kailanman binalak na saktan ka. Nabulag ako, nagkamali ako, at handa akong gawin ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo, kahit gaano katagal. Hindi sumagot si Hira. Ang sakit ay nariyan pa rin. Isang malalim na sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ang tiwalang nasira ay hindi na maibabalik sa isang iglap. Ngunit sa pag-amin ni Alon, sa kanyang pagsisisi, sa kanyang pagharap sa katotohanan kasama niya, may isang maliit na sinag ng liwanag na nagsimulang sumilip. Tumingin siya sa likod ng sasakyan, kung saan mahimbing na natutulog si Sinag sa kanyang car seat, walang kamalay-malay sa bagyong pinagdaanan ng kanyang mga magulang, ang kanyang anak, ang kanilang anak. Siya ang dahilan kung bakit kailangan nilang subukang muli. Siya ang kanilang pag-asa. Kailangan ko ng oras, Alon. Sa wakas ay sabi ni Hira, ang kanyang boses ay mahinahon. Kailangan nating pareho ng oras para mag-isip, para maghilom. Ibibigay ko sa iyo lahat ng oras na kailangan mo. Mabilis na sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat sa maliit na pag-asang iyon. Hihintayin kita, Hira. Hihintayin ko kayo. Cliffhanger, emotional. Dahan-dahang iniabot ni Hira ang kanyang kamay. Hindi para hawakan ang kamay ni Alon, kundi para haplusin ang pisngi nito. Isang haplos na puno ng kahulugan. Hindi pa ito pagpapatawad, ngunit hindi na rin ito pagkasuklam. Ito ay isang pagkilala sa sakit na kanilang pinagdaanan at isang tahimik na pangako na, marahil, sa kabila ng lahat, mayroon pa ring daan pabalik sa isa't isa. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Amihan ay tila mas magaan, mas malinis. Ang mga alon sa dalampasigan ay tila bumubulong ng mga kwento ng paghilom at bagong simula. Sa loob ng kanyang studio, muling natagpuan ni Hira ang kanyang sarili. Ang amoy ng pintura ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng pagdududa, kundi ng bagong pag-asa. Sa kanyang canvas, isang obra ang nabubuo, isang tanawin ng pagsikat ng araw sa dagat.
puno ng liwanag at masisiglang kulay. Ito ay refleksyon ng kanyang sariling pagbangon. Sa isang sulok ng silid, naglalaro si Sinag gamit ang kanyang mga laruang blok. Ang kanyang halakhak ay ang musika na pumupuno sa kanilang tahanan. Ang drawing na dati nagdulot ng dilim ay isa na lang malayong alaala. Napalitan na ito ng mga bago at masasayang guhit na nakapaskil sa pader. Isang pamilyar na yabag ang kanyang narinig. Pumasok si Alon. May dalang isang maliit na bungkos ng puting bulaklak, ang paborito ni Hira. Ang kanyang nangiti ay hindi na pilit. Ito'y totoo at nagmumula sa puso. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Para sa pinakamagaling na pintor na kilala ko, sabi niya, iniabot ang mga bulaklak. Tinanggap ito ni Hira. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nagtama sa mga daliri ni Alon. Isang maliit na kislap, isang pamilyar na init. "Salamat, mahal," sagot niya. Isang ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanilang mga gabi ay hindi na napupuno ng katahimikan at distansya. Ang kanilang hapagkainan ay muling naging lugar ng kwentuhan at tawanan. Ibinahagi ni Alon ang kanyang araw sa trabaho nang walang pagtatago. Ikinuwento ni Hira ang tungkol sa kanyang bagong obra. Nakikinig sila sa isa't isa, hindi lang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay muling itinatayo. Sa pagkakataong ito, gamit ang mas matitibay na materyales, katapatan, pasensya, at walang katapusang pag-unawa. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Sinag, magkatabi silang nakaupo sa kanilang beranda. Pinagmamasdan ang mga bituin. "Salamat, Alon," mahinang sabi ni Hira. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat nito. "Para saan?" tanong ni Alon. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Salamat sa paglaban para sa atin," sagot ni Hira. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Alam kong hindi naging madali, pero pinili mong manatili. Pinili mong ayusin ang lahat." Niyakap siya ni Alon ng mahigpit. "Dahil wala nang iba pang dapat piliin, Hira. Kayo ni Sinag ang buhay ko. Nagkamali ako, at habang buhay kong pagsisisihan iyon. Pero habang buhay ko ring ipagpapasalamat na binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." Sa huling eksena, magkakasama ang pamilya Makabayan sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Hawak ni Alon ang kamay ni Hira. Hawak nilang dalawa ang maliliit na kamay ni Sinag na masayang tumatalon-talon sa buhanginan. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas, ngunit para sa kanila, ito ang tanging daan patungo sa liwanag. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding unos ay hindi nasira. Sa halip, ito ay muling nabuo, mas matatag, mas dalisay, at mas makahulugan kaysa dati. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, alam nilang handa na silang harapin ang anumang bagong umaga, basta't sila'y magkakasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Alon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama ang ating mga bida. Salamat sa pagsama sa kanila, sa bawat pagpatak ng kanilang luha, sa bawat bigat ng kanilang pagdududa, at sa bawat sinag ng kanilang pag-asa. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Isang hamon na isalaysay ang sakit ng pagtataksil, ang hirap ng paghahanap sa katotohanan, at ang dahan-dahan ngunit tiyak na proseso ng paghilom. Bawat kabanata ay binuo ng may pag-iingat na laging umaasang maantig nito ang inyong mga puso. Sapagkat ang kwento ni Hiraya at Alon ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga pagsubok, mga pagkakamali, at mga sugat.
Ngunit ito rin ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa katatagan ng pamilya, at sa liwanag ng pag-asa na laging masusumpungan kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang karanasan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig, Pusong Pinoy Tales.